Pero ito ang maganda, no? Para doon sa mga kapwa natin Pilipino, na gusto kumita ng hindi napapagod, mga bossing. Sabi, ito, may payo, sabi ni Juan Sandugo, may post siya, sabi ni Juan Sandugo, the specialist. Sino ba yan? Siyempre si Inday Sara Duterte. Sabi, dito mga kababayan, pero satire lang naman ito, no? Katuwaan lang, gusto nyo, turuan ko kayo kung paano magkakaroon ng pera na hindi nagtatrabaho. Ay, hindi. Alam nyo, hindi natin masisisi ang mga kapwa Pilipino, hindi natin masisisi ang mga kababayan natin na gumawa po ng mga ganyang mga satire. Bakit to, mga kababayan, mga boss si Pamo, sir? Kasi po, yun naman ang nakikita natin kadalasan sa Vice Presidente. Di ba, Ma'am Princess Paris? Puro ganun lang naman po. Papasok ng Pilipinas, lalabas ng Pilipinas, papasok ulit, lalabas. Tapos ang sasabihin lang, bring him home. Paulit-ulit lang pong ganun, mga kababayan. Pero yung tunay na trabaho, nakalimutan na po yata. Nung isang araw lang mga boss chief Amo sir, hinahanap ang ating Vice Presidente nung kanyang mga staff Hindi alam kung nasaan Baka tulog sa bahay. Biruin mo ba naman, maglabas-pasok ka ba naman sa Pilipinas? Siyempre may jet lag ka niyan. Iba ho ang oras sa Pilipinas at sa Netherlands. Di ba? Yung pabalik-balik mo na gano'n, imposibleng hindi ka tatamaan ng jet lag. Kaya kapag siguro umuuwi ng Pilipinas, mga kababayan, tulog, pahinga ang Vice Presidente dahil napagod po sa pag-aasikaso sa dating Pangulong Duterte. Ganyan na lang ho yan. No? Ganyan na lang ho yan, mga kababayan. Paulit-ulit na lang pong ganyan yan, mga bossing. Wala, sabi ni OFW Adventure, walang kwentang. Asan ba yun? Sabi ni OFW Adventure, walang kwentang BP. Di na ba pwede iyang dismissal kasi di naman nagtatrabaho, pinapasweldo ng taong bayan? Ay, hindi. Ito si BP Sara, magaling ho ito, mga kababayan. Magaling ito sa mata ng mga senador. Di ba cheese, di ba magaling sa iyo to si Sara Duterte? Sa mata ho ng mga senador, mga kababayan, pinupolitika lang ho ito. No? Sa mga mata ng senador, wala pong ebidensya na ipinakita po ang Congress dito kay Sara Duterte, mga kababayan. Huwag niyong iistorbohin yan. Baka pag inistorbo niyo, pagalitan kayo, magalit kayo, murahin kayo. Mga PI pala kayo Hindi niyo ba alam na pagod ako galing sa biyahe? Hindi nyo ba alam na inaasikaso ko yung tatay ko 24 oras? Tapos gigisingin nyo ako? Mga PI pala kayo, baka putulin ko mga ulo ninyo. Hindi. Trademark ko ng Vice Presidente yung ganon, mga kababayan. Kaya, kumbaga, alam naman nila yun. Di ba? Alam nila yun. Si Cardo Daliza, yun good PM, Idol Boss Mark. Salamat po. Hindi, alam naman nila yung kaya hindi magagalit yung mga yan. Na alam nila na kapag uminit ang ulo ng Vice Presidente, malamang mapagalitan ka, mamura ka, maputol pa ulo mo. Baka kapag namatay ka pa, ipatapon pa yung bangkay mo doon sa West Philippine Sea. Diba? Uulitin ko mga boss ni Pamo sir yung ipinost ito ni Juan Sandugo, the specialist, satire lang naman to. Katuwaan lang naman. At least masaya ang Vice Presidente ngayon, mga bossing. Bakit ho? Kasi nga, di ba, halos hindi na matutuloy o malapit na talagang mawakasan etong impeachment na isinusulong sa kanya. Malapit na pong kumpletong madismiss na ho, mga kababayan. At yan ang gusto ng Vice Presidente at yung kampo niya. No? Siguro yung tungkol sa kung paano lilinisin yung pangalan niya doon sa iniisip ng mamamayang Pilipino na magnanakaw siya. Okay lang yun, kahit hindi na malinis. Ang importante naman po dito sa mga ito, mga kababayan, wag nang matuloy. Kasi pag natuloy, baka makita pa natin lalo yung mga iba na mga dokumento, mga ebidensya, baka makita pa natin yung bank account nila ni dating Pangulong Duterte.
yung joint account. Baka makita natin yun, baka mamaya totoo yung sinasabi ni Trillanes na merong naglalagay ng pera doon na nagngangalang Sami Uy na drug lord daw ho. 'Di ba? Yun ang kinatatakot nila. Baka mamaya maungkat pa yung kay Bato de la Rosa. Kagaya nung sinasabi, "Oh yeah, si Bato. Oh, death squad ko 'yan." Naalala niyo yun, ang dating Pangulo doon po sa Senado? Baka maungkat yung mga yun, mga bossing. Yung mga magnetic lifter at lahat ng baho ng mga Duterte. Kaya syempre mga bossing, yung mga senador, aalalayan. Imbis na ipagtanggol, imbis na idepensa, daanin natin yan sa teknikalidad. Daanin natin yan na unconstitution. Yung impeachment na yan. Dahil hindi sinunod ang proseso. Paano na nga ba ang bayang Pilipinas kapag magnanakaw talaga to? Eh di meron pa siyang ano ba ngayon? Anong buwan? August, September, October, November, December, January, February. May 6 na taon, may 6 na buwan pa para makapagdagdag sa ibubulsa. Kung totoo na magnanakaw ito, mga kababayan. 6 na buwan, ang dami pa noon. Tapos papasok pa yung susunod na taon, yung 2026, panibagong budget. Sabi paano ba yung sinasabi ni Hive? Yung another day, another budget. Another day, another nakawan. Di ba kaya nga sabi ng konstitusyon ng Pilipinas, 1/3 lang. 1/3 lang ang kinakailangan sa Kongreso upang sa ganon magtuloy-tuloy na o mag-trial na ang Senado bilang impeachment court. Kasi baka makapaminsala pa at dumami pa yung pinsala na idudulot nung pinapa-impeach na yun, mga kababayan. Di ba? Syempre mga bossing, dahil nasa na ba tayo? Dahil ang impeachment po in-archive na, mga kababayan, at 19 nga po doon sa ating mga senador yung duwag. 19 sa ating mga senador yung takot kay Sara Duterte. Ulitin ko nga, 19 sa ating mga senador ang bumoto ng yes, syempre po magbubunyi, magsasaya ang kampo ni Sara Duterte, mga bossing. Yan lang po ang hinihintay nila Sabi ni HMB TV, kailan pa magkakatotoo yung warrant, Idol Mark? Ilang buwan nang matatapos ang 2025. Guni-guni pa rin yung warrant. Ganyan naman dati. Naalala nyo kay Digong? Si Digong, guni-guni yung warrant. Warrant tayo ng warrant. Sabay isang araw, dumating yung warrant. Ayun, ngal-ngalan yung mga DDS. Gusto pa mga magpakamatay. Dahil sa pagkakaoblo ni dating Pangulong Duterte. Ako okay lang kahit nasabihin, puro guni-guni, puro sabi-sabi lang, puro warrant, no? Ang importante, nangyayari, kagaya nung, nandun na sa oblo, si Digong, hinala ko, suspecha ko, tingin ko, pinaniniwalaan ko, doon na mamamatay yun, mga kababayan. Sorry, masakit. Masakit ang katotohanan, pero halos malapit sa katotohanan yung sinasabi natin, mga kababayan. 80 na, mahigit ang dating Pangulo. Di ba? Mamaya natin pag-usapan.